Pakinggan mo ito ng mabuti. Kung ikaw ay miyembro ng SSS o kung mayroon kang asawa, magulang o kaibigan na miyembro ng SSS, ang video na ito ay maaaring magbago ng inyong buhay sa susunod na ilang buwan. Bakit? Dahil sa June 2026, may malaking pagbabago na darating para sa SSS pension. At karamihan sa mga miyembro, hindi pa alam ang eksaktong detalye, hindi pa alam kung magkano ang matatanggap nila. Hindi pa alam kung kwalipikado ba sila at hindi pa alam kung may dapat ba silang gawin bago dumating ang June. At kung hindi mo malalaman ang mga ito ngayon, maaari kang malugi hindi lang ng kaunti. Posibleng libo-libo ang mapunta sa ibang tao na mas naghanda kaysa sa iyo. Ang video na ito ay para sa iyo. Huwag kang umalis. Panoorin mo ito hanggang sa dulo. At bago pa tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, isubscribe mo na ngayon. Pindutin mo ang bell dahil ang mga update na katulad nito tungkol sa SSS, PhilHealth, pag-ibig, at lahat ng benepisyo na para sa mga Pilipino dito mo mahahanap. Lahat, libreng impormasyon para sa inyo. Mag-subscribe ka na dahil sa mga darating na buwan, marami pang gagawin ang gobyerno at gusto naming lagi kang nasa una sa pagkaalam. Ngayon, pakinggan mo ito. Ang pagbabago sa SSS pensyon na ito, hindi biro. Hindi lang ito simpleng announcement sa dyaryo na mababasa mo pagkatapos ng almusal. Ito ay isang pagbabago na direktang makakaapekto sa pera na papasok sa inyong bulsa o sa bulsa ng inyong mga mahal sa buhay bawat buwan at ang mas nakakatakot. Maraming miyembro ng SSS ang hindi pa nalalaman ang tamang halaga. Hindi pa alam kung paano ito matatanggap. At mas malala pa, may mga tao na maaaring mawala ng karapatang makuha ang dagdag na ito dahil may kulang sa kanilang mga record. Kaya huwag kang huminto dito, huwag kang mag-pause, huwag kang lumipat ng ibang video, panoorin mo ito. I-share mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya dahil ang impormasyong ito kailangan ng marami. Aligayang pagdating sa channel na ito, kami ay nakatuon sa pagbibigay ng pinakatumpak, pinakakapakipakinabang na impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng gobyerno, mga pagbabago sa batas at mga karapatan ng bawat Pilipino lalo na ang mga nasa edad na 40 pataas na nagtatrabaho ng husto para sa kanilang kinabukasan. Dito, hindi kami nagbibigay ng fake news. Hindi kami nagbibigay ng mga hula. Ibinibigay namin sa inyo ang tunay na impormasyon sa simpleng salita para maintindihan ng lahat. Kung bago ka pa lang dito, isubscribe mo na. Pindutin ang notification bell dahil ang susunod na video namin ay maaaring tungkol sa isa pang malaking pagbabago na direktang makakaapekto sa inyong pera. Ngayon, halik na, pag-usapan na natin ang totoo. Pumunta na tayo sa puso ng bagay na ito, June 2026. Iyan ang petsa na kailangan mong tandaan. Dahil ayon sa pinakabagong impormasyon, inaasahang sa buwan na iyon ay magsisimulang maikredito ang dagdag sa SSS pensyon para sa mga kwalipikadong miyembro at pensyonado. At ang tanong ng lahat, magkano nga ba ang dagdag? Para maintindihan natin ang nangyayari ngayon, kailangan muna nating bumalik sa nakaraan ng kaunti. Ang SSS, a Social Security System o ang institusyon ng gobyerno na nag-iingat ng ipon ng bawat manggagawa sa Pilipinas. Sa bawat sweldo mo may ibinabawas. Sa bawat buwan may kontribusyon. At ang ideya ay simple. Pagdating ng panahon na hindi ka na makakapagtrabaho o kapag nagretiro ka na o kapag may mangyari sa'yo, may pera kang matatanggap mula sa SSS. Iyan ang pangako, mag-ambag ka, magiging ligtas ka. Ngunit narito ang problema. Sa maraming taon ang halaga ng pensyon na tinatanggap ng mga retirado ay hindi sumusabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Isipin mo noong 10 taon na ang nakaraan, ang 1 kilo ng bigas ay mas mura. Yung kuryente ay mas mura. Ang gamot ay mas mura. Ang lahat ay mas mura. Ngunit ang pensyon halos hindi nagbago. Kaya ang mga matatandang Pilipino, yung mga nagtatrabaho ng 30 taon ng 40 taon, kapag nagretiro na sila, ang natatanggap nilang pensyon ay hindi na sapat para mabuhay ng maayos. Kulang na kulang at ito ang dahilan kung bakit may malakas na panawagan sa loob ng maraming taon na itaas ang SSS pensyon para makasabay sa katotohanan ng pamumuhay ngayon. At ngayon, nagsisimula ng mangyari iyon. Ngayon pag-usapan natin ang numero dahil dito na nakasalalay ang lahat. Ayon sa mga nakaraang pahayag ng SS at ng mga mambabatas na nagtataguyod ng pension increase,
Ang tinatayang dagdag sa monthly pension ay mula sa 2,000 hanggang PH1,000 bawat buwan, 2,000 hanggang 3,000 bawat buwan. Tunog maliit. Huwag mong akalaing maliit iyan. Kung 2,000 ang dagdag sa'yo bawat buwan, sa isang taon iyan ay 20,000 na. Sa 5 taon, PH at P2,000 ang dagdag sa iyong buhay. Iyan ang pagkakaiba ng makakabili ng gamot o hindi. Iyan ang pagkakaiba ng makakakain ng maayos o hindi. Iyan ang pagkakaiba ng makapagpadala ng tulong sa pamilya o hindi. Para sa mga retirado na nagsusumikap araw-araw, ang dagdag na ito ay hindi biro. Ito ay buhay. Ngunit at ito ang importanteng parte, hindi lahat ay makakakuha ng parehong halaga. Ang eksaktong dagdag ay nakasalalay sa ilang salik at iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Narito ang katotohanan na hindi sasabihin sao ng ibang tao. Hindi lahat ng miyembro ng SSS ay automatikong makakakuha ng dagdag na pensyon sa June. Bakit? Dahil may mga kondisyon, may mga kinakailangan. At kung hindi mo ito malalaman ngayon, maaari kang mabigo sa June. Una, kailangan mong maging aktibong pensyado na ng SSS. Ibig sabihin, natatanggap mo na ang iyong monthly pension ngayon. Kung hindi ka pa nag-a-apply para sa pension, ang June deadline ay isang malaking babala para sa'yo. Ikalawa, kailangan na kumpleto ang iyong kontribusyon. Kung may buwan-buwan na hindi ka nag-ambag nung nagtatrabaho ka pa, maaari itong makaapekto sa iyong eligibility or sa halaga ng iyong magiging pensyon. Ikatlo, kailangan na updated ang iyong personal na impormasyon sa SSS, ang iyong address, ang iyong bank account o e-wallet na pinagpapadalhang pensyon, ang iyong civil status, ang iyong mga dependent. Kung may mali sa iyong record, maaaring madilayan ang iyong pension increase o mas malala, maaari itong mapunta sa maling tao. At ikaapat, may mga kategorya ng pensyado na may iba't ibang antas ng pagtaas. Halimbawa, ang mga pensyado na matagal nang nagre-retirate ay maaaring may mas malaking porsyento ng dagdag kumpara sa mga mas bago. Pag-usapan natin ito ng mas malalim. Dahil dito, maraming tao ang naguguluhan. May 3 pangunahing kategorya ng mga taong nakakakuha ng SSS pension. Una, ang retirement pension. Ito ang para sa mga miyembro na nagretiro na. Kadalasan, kailangan mong maabot ang edad 65 taon o wine na kung nag-early retirement at may sapat na bilang ng kontribusyon. Ang mga nasa kategoryang ito ang pinakadaktang makikinabang sa pagtaas ng pensyon sa June. Ito ay para sa mga miyembro na hindi na makakapagtrabaho dahil sa kapansanan. Sila rin ay inaasahang makikinabang sa pagtaas, ngunit maaring may iba't ibang proseso at halaga. LTO ay para sa mga asawa, anak o magulang ng isang miyembro ng SSS na namatay. Kung ikaw ay isang biyuda o biyudo na tumatanggap ng survivorship pension, makinig ka ng mabuti dahil ang pagtaas ay maaaring lumabas din para sa inyong kategorya, ngunit may mga karagdagang dokumento na maaaring kailanganin. Ang punto, kahit saang kategorya ka nahuhulog, may posibilidad na may dagdag para sa iyo sa June. Ngunit kailangan mong tiyakin na kumpleto ang lahat ng iyong record sa SSS ngayon bago pa dumating ang June. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga aksyon dahil ang kaalaman ay walang saysay kung hindi mo ito gagamitin. Kung mayroon kang MySS account online, mag-login ka ngayon. Tignan mo ang iyong contribution history. Kumpleto ba? May mga buwan ba na kulang? Kung may makita kang mali, huwag hayaang lumipas ang oras. Makipag-ugnayan sa SSS branch na pinakamalapit sa'yo. Kung wala ka pang MySS account, mag-register ka na. Libre ito at sa pamamagitan nito, makikita mo ang lahat ng iyong record online kahit nasa bahay ka. Ito ay isang bagay na maraming tao ang nagpapabaya. Nagbago ba ang iyong address? Nagpalit ba ng bank account? Nagbago ba ang iyong civil status? Kung oo, i-update mo ito sa SSS agad. Dahil kung wrong ang impormasyon sa iyong file, maaaring hindi maipadala ang iyong pensyon sa tamang lugar. Kung pensyado ka na, tiyakin mo na aktibo ang iyong pensyon. Minsan may mga kaso na nahinto ang pensyon ng isang miyembro dahil sa mga administrative na issue at hindi nila ito nalalaman. Kung may pagdududa ka, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at magtanong. Para sa mga malapit ng mag-apply ng pensyon, simulan mo ng tipunin ang iyong mga dokumento.
Kasama dito ang iyong birth certificate, employment records, SSS ID, at iba pang kinakailangang papeles. Huwag hintayin ang June bago ka magsimula. Habang naghahanda tayo, mahalaga rin na sundan ang opisyal na pahayag mula sa SSS mismo, sa kanilang website, sa kanilang social media, at sa mga opisyal na news outlet. Huwag maniwala sa mga rumor o sa mga walang basehan na post sa social media. Ang tamang impormasyon ay galing sa tamang pinagkukunan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagay na maaaring pumigil sa'yo dahil hindi lahat ng miyembro ay makikinabang at ito ay isang katotohanang kailangan mong tanggapin. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit ang ilang miyembro ay hindi makakakuha ng maximum pensyon o kahit ng anumang pensyon. Kung may mga buwan na hindi ka nag-ambag sa SSS, lalo na kung marami, maaaring kulang ang iyong total na kontribusyon para makamit ang minimum requirement. Ang minimum para sa retirement pension ay kadalasan ay 125 kontribusyon. Iyan ay halos 10 taon ng regular na pagbabayad. Kung hindi mo naabot ito, maaaring hindi ka pa kwalipikado. Ngunit narito ang magandang balita. Kung self-employed ka o kung overseas Filipino worker o kung may sariling negosyo, maaari kang mag-voluntary na mag-ambag ngayon para mapunan ang mga kulang na buwan. Ngunit kailangan mo itong gawin agad bago dumating ang June. Nabanggit ko na ito kanina, ngunit uulitin ko pa dahil napakahalaga. Kung ang iyong bank account na nakalagay sa SSS ay hindi na aktibo, hindi maipadadala ang iyong pensyon. Kung nagbago ang iyong pangalan dahil kasal at hindi mo pa ito ina-update sa SSS, maaaring magkaroon ng problema. Kung nawala ang iyong SSS ID at hindi mo pa ito pinare-replace, maaaring mahirapan ka sa pag-access ng iyong account. Lahat ng ito ay mga simpleng bagay. Ngunit kung hindi mo aayusin ngayon, maaaring malaki ang epekto nito sa June at pataas. Para sa mga hindi pa nagre-retire, may tamang proseso na kailangan sundin para makatanggap ng pensyon. Hindi ito nangyayari ng otomatiko. Kailangan mong mag-apply, kailangan mong isumiti ang mga dokumento, at kailangan mong gawin ito sa tamang oras. Kung hindi mo alam ang proseso o kung nagpabaya ka, maaaring mapigilan ang iyong pensyon kahit kwalipikado ka naman. Ito ay isang bagay na kailangan nating pag-usapan ng direkta. Sa tuwing may malaking anunsyo ang gobyerno tungkol sa pera, lalo na tungkol sa SSS, lumalabas ang mga scammer, mga taong magtatawag-sao at magpapanggap na empleyado ng SSS, mga taong magpapadala ng fake na text message, mga taong magtatanong ng iyong personal na impormasyon. Kasama na ang iyong SSS number, iyong bank account, iyong password, huwag kang maniwala. Ang SS ay hindi tatawag sa iyo para humingi ng personal na impormasyon sa telepono. Ang SSS ay may opisyal na website at opisyal na social media accounts. Ang lahat ng opisyal na komunikasyon ay darating sa tamang channels. Kung may tumawag sao at nagsasabing may problema sa iyong SSS account at kailangan mong magbigay ng impormasyon o kailangan mong magbayad ng bayarin, ibuwag ang tawag at direkta kang tumawag sa opisyal na SSS hotline para i-verify. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang bagay na mas malalim. Marami sa atin ang may magulang na retirado o mahal sa buhay na malapit ng mag-retire at naririnig natin ang kanilang kwento kung gaano kahirap mabuhay sa pensyon na natatanggap nila ngayon. Isang matanda na nagtrabaho ng 30 taon sa pabrika. Nag-ambag sa SSS bawat buwan at ngayon tumatanggap ng pensyon na 6,000 hanggang PHYZN bawat buwan. Hanggang 8B isang buwan na sahod para sa 30 taon ng trabaho. Sapat ba iyon para sa gamot, para sa pagkain, para sa kuryente, para sa mga emergency? Hindi sapat. At alam nating lahat ito. Kaya ang pagtaas ng pensyon kahit 2,000 lang ang dagdag ay isang malaking bagay para sa mga taong ito. Para sa mga magulang at lolo-lola na gustong makaramdam na ang kanilang trabaho, ang kanilang buhay ay may halaga, na ang kanilang kontribusyon sa lipunan ay kinikilala at iyon ang dahilan kung bakit ang video na ito ay mahalaga. Hindi lang ito tungkol sa numero, tungkol ito sa dignidad, tungkol ito sa hustisya. Ngayon, tingnan natin ang mas malawak na larawan. Ang pagtaas ng pensyon sa June 2026 ay hindi ang katapusan ng kwento. Ito ay simula.
Sa mga darating na taon, ayon sa mga plano ng SSS at ng gobyerno, inaasahang magpapatuloy ang mga dagdag hindi isang beses na lang kundi regular na pagtaas para makasabay ang pensyon sa inflation at sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ibig sabihin, kung makapag-maintain ka ng maayos na SSS record ngayon, mas malaki ang magiging benepisyo mo sa hinaharap. At para sa mga mas bata, sa mga nasa o 40 taong gulang ngayon, ito ay isang paalala na ang SS contributions na ginagawa nyo ngayon ay mahalaga. Huwag hayaang may buwan na hindi kayo mag-ambag. Huwag kayong mag-lapse dahil ang bawat kontribusyon ngayon ay isang investment sa inyong kinabukasan. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang mga maling paniniwala tungkol sa SSS pensyon na naririnig natin sa paligid natin. Mali ito. Kailangan mong mag-apply para sa pensyon. Kailangan mong isumiti ang mga kinakailangang dokumento. At kailangan mong gawin ito sa tamang SSS branch o online. Hindi ito darating sao ng walang gagawin. Maraming retirado ang nagtaka kung bakit hindi pa natatanggap ang kanilang pensyon. At ang sagot ay simple lang. Hindi pa nila na-apply ng tama. Hindi ganun kadali. Ang SSS ay nagbibilang ng iyong monthly contributions, hindi ng iyong years of service. Ibig sabihin, kahit 30 taon kang nagtatrabaho kung maraming buwan na hindi ka nag-ambag sa SSS, mababawasan ang iyong pensyon. Kaya ang tamang tanong, hindi ilang taon akong nagtrabaho kundi ilang beses akong nag-contribute sa SSS. Hindi totoo ito. May survivorship pension ng SSS. Ibig sabihin, kung mamatay ka, maaaring makatanggap ang iyong asawa o mga anak ng pensyon mula sa SSF. Ngunit, at ito ay mahalaga, kailangan mong tiyakin na nakalagay sa iyong SSS file ang tamang impormasyon ng iyong mga dependent at benepisyaro. Kung hindi mo pa ito ginagawa, gawin mo ngayon. Para sa maraming miyembro, maaari pa ring bayaran ang mga kulang na kontribusyon, lalo na para sa mga self-employed non-working spouse at OFW members. May programa ang SSS para sa voluntary contributions. Kaya bago ka sumuko, makipag-usap muna sa SSS kung ano ang iyong mga option. Hayaan mo akong magkwento ng isang halimbawa para mas mailarawan natin kung gaano kahalaga ang impormasyong ito. Si Mang Ernesto, 65 taon nagtrabaho bilang construction worker sa loob ng 30 taon nag-ambag sa SSS sa buong panahon na iyon. Nagretiro siya 2 taon na ang nakalipas at nagsimulang tumatanggap ng monthly pension. Ngunit ang problema, hindi niya alam na may paparating na dagdag sa pensyon. Hindi niya alam na may mga dokumento na kailangan niyang i-update sa SSS at hindi niya alam na ang kaniyang bank account na nakalagay sa SSS file ay isang lumang account na hindi na niya ginagamit. Kaya nang dumating ang June, nakatanggap ang iba niyang mga kababata ng dagdag sa kanilang pensyon. Ngunit si Mang Ernesto wala. Delayed dahil ang sistema ay hindi nakita ang kanyang aktibong bank account. 5 buwan bago naayos ang lahat. 5 buwan nawalan siya ng dagdag na pensyon. Iyan ang kwento ng maraming Mang Ernesto sa buong Pilipinas at gusto naming tiyakin na hindi ikaw ang magiging isa sa kanila. Kaya ngayon, habang maaga pa, gawin mo ang mga hakbang na binanggit namin kanina. I-update ang iyong impormasyon. I-verify ang iyong pension status at tiyaking handa ka para sa June. Para sa mga nanonood ngayon na malapit ng mag-retire or nagpaplanong mag-retire sa susunod na ilan pang taon, narito ang mga dapat mong malaman. Ang SSS pension application ay hindi isang bagay na magagawa mo sa isang araw. Kailangan mo itong planuhin ng maaga. Una, tiyakin na abot mo na ang minimum contribution requirements. Gaya ng nabanggit, ang minimum ay 125 kontribusyon para sa regular retirement pension. Ikalawa, handa ang lahat ng iyong dokumento. Kasama dito ang iyong birth certificate na mula sa PSA, iyong SSS ID o UMD card, iyong marriage certificate kung may asawa ka at kung may dependent na anak ang kanilang birth certificates din. Ikatlo, pag-aralan ang iyong retirement options. Mayon kang pagpipilian sa SSS, ang regular retirement at ang early retirement. Ang bawat isa ay may iba't ibang requirements at iba't ibang benepisyo. Ang tamang pagpili ay nakasalalay sa iyong sitwasyon. Ika-4, mag-file ng application sa SSS.
Maaari kang pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o maaari mo ring gawin ito online sa pamamagitan ng MySS portal. Mas mainam na gawin ito ng 6 na buwan bago ang iyong planong retirement date at ikalima, mag-antay ng confirmation mula sa SSS. Pagkatapos ng pag-file, magpapadala ang SSS ng notification sa iyo tungkol sa status ng iyong application. I-follow up kung hindi ka pa nakakatanggap ng kahit anong mensahe pagkatapos ng ilang linggo. Ngayon, nandito na tayo sa pinakaimportanteng parte ng video na ito. Maraming impormasyon ang ibinigay namin sa inyo ngayong video na ito. Maraming detalye, maraming babala, maraming hakbang, ngunit ang lahat ng ito ay walang saysay kung hindi mo gagawin ang isang bagay. Kaya ngayon, tanungin kita, sino sa inyong mga kapamilya ang maaaring apektado ng pagbabagong ito? May magulang ka bang retirado? May lolo or lola? May asawa o kapatid na malapit ng mag-retire? May kaibigan na nagtatanong kung kailan niya matatanggap ang kanyang pensyon? Kung oo, ibahagi mo ang video na ito sa kanila ngayon. Hindi bukas. Hindi mamaya. Ngayon, maaari itong mga hulugan ng daan-daang libong piso ang pagkakaiba sa kanilang buhay. At siyang lahat ay magsisimula sa isang simpleng pag-share ng video na ito. Kaya pindutin mo ang share button. Ipadala sa inyong grupo, sa Messenger, sa inyong Viber group, sa inyong Facebook, saan man mayroon kang maabot na tao na maaaring makinabang sa impormasyong ito. Dahil ang totoong pagtulong, hindi lang salita. Pagtulong ay ang ibabahagi ang kaalaman na maaaring magbago ng buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Bago tayo magtapos, ibigay ko sa iyo ang iyong takdang aralin para sa susunod na 48 oras. Pumunta sa website ng SSS o i-download ang SSS mobile app, mag-login sa iyong MySS account. Kung wala ka pang account, mag-register. Libre ito at tumatagal lang ng ilang minuto. Pagkatapos, tingnan ang iyong contribution history. Kumpleto ba? Lahat ba ng buwan ay nakarecord? I-verify ang iyong personal na impormasyon sa SSS. Tama ba ang iyong address? Aktibo ba ang bank account o e-wallet na nakalagay sa iyong file? Tama ba ang impormasyon ng iyong mga benepisyaro? Kung may mali, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at ayusin agad. Magdala ng valid ID at lahat ng kinakailangang dokumento. Kung pensyado ka na, i-verify ang iyong pension status. Tiyaking aktibo at wala kang pending na issues. Kung hindi ka pa pensyonado, simulan na ang pagpaplano. Alamin kung kailan ka magiging eligible. Alamin kung anong mga dokumento ang kailangan mo. At simulan ng tipunin ang mga ito. Ang mga ito ay simpleng hakbang, ngunit maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa iyong kinabukasan. Bago tayo magtapos ngayon, gusto kong sabihin ng isang bagay mula sa puso. Ang mga taong nanonood ngayon ng video na ito, ikaw ay isa sa mga taong nagmamalasakit sa kanilang kinabukasan. Isa kang tao na gusto malaman ang katotohanan. Isa kang tao na handang gumawa ng aksyon. At iyon ang uri ng tao na nangangailangan ng tamang impormasyon. Ang SSS pension increase na darating sa June ay isang pagkakataon. Pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan, para sa mas maayos na pamumuhay, para sa mas malaking dignidad, para sa ating mga matatanda. Ngunit ang pagkakataon ay para lamang sa mga handa. Kaya gawin mo ang mga hakbang, i-update ang iyong impormasyon, i-check ang iyong contributions. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ngayon ang tamang oras. I-subscribe ka na. Pindutin ang bell notification dahil sa mga darating na linggo at buwan, magkakaroon ng mga bagong update tungkol sa SSS pension increase. Magkakaroon ng mga karagdagang detalye tungkol sa halaga. Magkakaroon ng mga impormasyon tungkol sa proseso ng pag-claim at gusto naming lagi kang nasa una sa pagkaalam. Ang channel na ito ay ginawa para sa mga taong katulad mo, mga taong seryoso sa kanilang kinabukasan, mga taong nagmamalasakit sa kanilang pamilya, mga taong hindi nag-aantay ng problema bago kumilos. Kung ikaw ang uri ng taong iyon, ito ang channel para sa'yo. I-subscribe ka na ngayon. Ibahagi ang video na ito at huwag kalimutang i-check ang iyong SSS account sa susunod na araw dahil ang pera na yon, ang dagdag na pensyon na darating sa June maaaring para sa'yo. Ngunit kailangan mong tiyakin na handa ka. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod na video, ingat lagi at lagi ninyong tandaan ang kaalaman ay kapangyarihan at ang kapangyarihang iyon ay para sa inyo.